Now, Iran on Sunday issued its first known death sentence over the recent protests there. It's the latest escalation in the... Ang Iran ay kilala sa buong mundo, hindi lamang dahil sa mayamang kasaysayan at kultura nito, kundi pati na rin sa mga malupit na parusa na ipinatutupad ng kanilang pamahalaan. Sa ilalim ng Islamic law o Sharia law, ang sistema ng hustisya sa Iran ay gumagamit ng mga brutal na pamamaraan ng parusa para sa iba't ibang krimen, mula sa moral na paglabag hanggang sa mga maseryosong paglabag tulad ng pagnanakaw o pagpatay. Ang mga parusang ipinapataw sa mga ito ay gaya ng pagbitay, pag-amputate ng mga bahagi ng katawan at public flogging, na nagdudulot ng malalim na takot at pangamba hindi lamang sa mga nahatulan kundi pati na rin sa mga mamamayan. Sa kabila ng mga pagtutol sa ganitong pamamaraan at pagsubok na hadlangan ng mga ganitong uri ng parusa, nananatiling laganap ang mga malulupit na sistemang ito sa Iran at patuloy na ginagamit ang mga ito bilang instrumento ng pamahalaan upang panatilihin ang kontrol at disiplina sa bansa. Kung kaya't sa video na ito ating aalamin ang 12 pinakamasama at pinakabrutal na parusa sa Iran. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Hanging for protestors. Ang pagbitay sa mga protestors sa Iran ay isa sa mga pinakabrutal na parusa na ipinatutupad ng pamahalaan, lalo na laban sa mga politiko at mga lumalaban sa gobyerno. Sa ilalim ng Islamic Penal Code, ang mga akusasyon ng enmity against God o muharebe at corruption on earth o ifsad fil ards ay maaaring magresulta sa parusang kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Ang mga paratang na ito ay malawak na ginagamit laban sa mga individual na lumalahok sa mga protesta laban sa gobyerno na itinuturing ng Estado bilang banta sa kanilang seguridad. Bagaman ang mga batas na ito ay orihinal na para lamang sa mga armed rebels, ngunit ngayon ay ginagamit ito ng mga autoridad upang pigilan ang mga aktibidad ng mga mamamayang lumalaban sa kanilang pamahalaan. Isa sa mga kilalang biktima ng ganitong sistema ay si Navid Afkari, na isang Iranian wrestler na hinatulan ng kamatayan matapos makibahagi sa protesta noong 2018. Bagaman tinanggihan ni Afkari ang mga akusasyon at sinabing siya ay pinilit lamang na umamin sa ilalim ng torture, siya ay binitay pa rin noong September 12, 2020. Kahit sa kabila ng mga malawakang panawagan mula sa international human rights groups na ipawalang bisa ang kanyang parusa, ang kasong ito ay nagdulot ng malawakang hindi pagsang-ayon mula sa iba't ibang sektor na nagsasabing ang paggamit ng parusang kamatayan laban sa mga nagpoprotesta ay isang malinaw na paglabag sa karapatang pangtao. Ang kaso ni Navid Afkari ay isang halimbawa ng kalupitan ng mga parusa sa Iran na ginagamit upang patahimikin ang sinumang lumalaban sa pamahalaan. Number 2. Punishment for breach of public morals. Sa Iran, ang paglabag sa public morals ay isa sa mga pinakamatinding kasalanang pinaparusahan sa ilalim ng Islamic Penal Code batay sa Sharia law. Ang anumang kilos na itinuturing na labag sa mga pamantayan ng moralidad, tulad ng hindi wastong pananamit gaya ng hindi pagsuot ng tama ng hijab sa mga kababaihan, ay maaaring magdulot ng malulupit na parusa. Ayon sa Article 638 ng Islamic Penal Code, ang mga paglabag sa pampublikong moralidad ay may kaakibat na parusa tulad ng pagmulta, pagkakakulong at maging paghampas na aabot ng hanggang sa 74 na hampas. Ang kababaihan na hindi sumusunod sa tamang pagsusuot ng hijab ay madalas na nahaharap sa ganitong mga parusa, gayon din ang mga kalalakihan na nagsasagawa ng mga hindi naaangkop na mga kilos ayon sa Islamikong pamantayan. Samantala, ang kaso ni Mahsa Amini, na kilala rin bilang si Gina Amini, ay nakaranas ng isang trahedya dahil sa kanyang maling pagsusuot ng hijab sa Iran. Si Mahsa ay isang 22 years old na babae mula sa Saqqez, Kurdistan, na inaresto noong September 13, 2022 ng mga Tehran o kilala rin bilang morality police sa Gasht-e-Irshad dahil umano sa hindi wastong pagsusuot ng hijab. Sa kaso ni Amini, sinabi ng mga autoridad na siya ay sumuway kahit na siya ay sumunod sa tamang pananamit at maraming ulat ang nagsabi na siya ay hindi naman gumawa ng malubhang paglabag sa batas na ito. Gayunpaman, matapos siyang maaresto, napansin ng pamilya ni Amini na siya ay nakakaranas ng pisikal na karahasan habang nasa kustodya ng mga autoridad. Dahil dito siya ay isinugod sa ospital dahil sa kanyang kritikal na kondisyon at makalipas lamang ang ilang oras, siya ay binawian ng buhay. Si Amini ay namatay noong September 16, 2022.
Dahil sa kanyang sinapit, ito ay nagdulot ng malawakang galit at protesta hindi lamang sa Iran kundi sa buong mundo dahil sa brutalidad ng mga morality police sa Iran. Bukod pa rito ang isang kilalang kaso na naganap noong 2018 na kung saan si Maedeh Hojabri na isang 18 years old na Iranian ay inaresto matapos mag-post ng mga video ng kanyang pagsasayaw sa Instagram nang hindi nakasuot ng hijab. Ang kanyang mga kilos na itinuturing na labag sa Islamic norms ay hindi lamang pagkakakulong ang parusa kundi siya ay ipinalabas sa pambansang telebisyon upang humingi ng public apology sa kanyang nagawa na isang karaniwang taktika ng mga autoridad upang takutin at pigilan ang ibang gagawa ng ganitong kasalanan. Ang mga ganitong kaso ay hindi bihira at libu-libong mga kababaihan at kalalakihan ang nahuhuli dahil sa mga paglabag sa mga batas na may kinalaman sa pampublikong moralidad, kabilang na ang pagsusuot ng hindi angkop na damit o pakikilahok sa mga hindi pinapayagang pagtitipon. Ang mga brutal na parusang ito ay bahagi ng malawakang kampanya ng gobyerno upang mapanatili ang striktong moralidad ng lipunan at panatilihin ang pagsunod sa Islamic standard. Number 3. Stoning for adultery. Ang stoning o ang pagbato sa isang tao hanggang sa mamatay ito ay isa sa mga pinakabrutal na parusa sa Iran, partikular na para sa mga nasasangkot sa adultery ayon sa Islamic Penal Code ng bansa. Sa ilalim ng Article 225, ang adultery o zina ng isang may asawa ay pinarurusahan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbato, alinsunod sa Sharia law. Ang ebidensya tulad ng pag-amin o testimonya ng 4 na saksi ay kinakailangan upang mapatunayan ang ganitong pagkasala. Samantala, ang proseso ng pagbato sa isang tao ay labis na brutal, na kung saan ang mga nagkasala ay inililibing sa lupa, na kung saan kapag babae ang nagkasala ay ibinabaon sa lupa ang kanilang katawan hanggang dibdib, habang sa mga lalaki naman ay hanggang bewang tsaka sila binabato gamit ang mga batong hindi sobrang laki upang hindi agad ikamatay. Dahil sa pamamagitan nito ay makakaranas sila ng matinding torture bago sila mamatay. Samantala, ang isang kilalang kaso nito ay ang kaso ni Sakineh Mohammadi Ashtiani noong 2006 na nahatulan ng adultery dahil matapos mamatay ang kanyang asawa ay naghanap agad siya ng bagong babaeng kanyang makakapiling. Dahil dito siya ay nakatanggap ng 99 na paghampas o pagpalo sa simula, ngunit kalaunan ay nahatulan ng stoning matapos ang muling pagsusuri ng kanyang kaso. Ang hatol kay Ashtiani ay umani ng public criticism na nagresulta sa isang kampanya upang mailigtas siya mula sa parusa na stoning. Kaya naman sa huli ay nabago ang kanyang sentensya at siya ay nahatulan na lamang ng pagkakakulong. Ang parusang ito, bagamat bihira ng ipatupad, ay patuloy na legal sa Iran, na kung saan malinaw na ating makikita ang paglabag sa karapatang pangtao. Number 4. Execution for homosexuality. Sa Iran, ang homosexuality ay itinuturing na isa sa mga pinakamabigat na krimen sa ilalim ng Islamic Penal Code na may kaakibat na kaparusahan na maaring umabot sa bitay, partikular na para sa mga lalaking nasasangkot sa same-sex relationship. Batay sa Sharia law, ang same-sex sexual activity ay itinuturing na kasalanan laban sa relihiyosong paniniwala ng Estado. Ang kaparusahan para sa sodomy o mas kilala sa salitang sexual intercourse sa pagitan ng dalawang lalaki ay maaaring makatanggap ng bitay, lalo na kung ang mga salarin ay nasa tamang edad na at kung mapapatunayan ang kanilang pagkakasala kung magkakaroon ng 4 na testigo laban sa kanila o ayon sa kanilang sariling pag-amin. Samantala para sa mga lesbians naman, ang parusa ay maaaring flagellation o pagpalo, subalit maaari ring humantong sa mas mabigat na parusa kung ito ay kanilang gagawin muli. Bukod pa rito, maraming kaso ang naitala tungkol sa batas na ito, tulad ng kaso noong 2005 na kung saan ang dalawang binatang lalaki na sina Mahmoud Asghari at Ayaz Marhoni ay nahatulan ng bitay sa publikong lugar sa Mashhad matapos mapatunayang nasangkot sila sa homosexual na aktibidad. Sa kabuuan, ang batas at parusa na ito ay isang malinaw na halimbawa ng kawalan ng karapatang pangtao sa mga LGBT+ sa Iran, na kung saan nananatili ang takot at pang-aapi sa kanilang komunidad. Number 5. Blasphemy punishable by death.
Sa Iran, ang blasphemy o paglapastangan sa relihiyon ay isang krimen na may katumbas na parusang kamatayan na nakaugat sa Sharia law. Kabilang sa mga gawain ng blasphemy ay ang hindi paggalang sa mga propeta ng Islam, ang hindi pagsunod sa Quran at apostasy o pagtalikod sa Islam. Ayon sa Article 262 ng Islamic Penal Code na kung sino mang mapatunayang hindi gumalang kay Prophet Muhammad ay parurusahan ng kamatayan. Samantala, ang isang kilalang kaso ng blasphemy ay ang kaso ni Muhammad Ali Taheri na nagturo ng alternatibong espiritualidad o relihiyon at itinuturing ng pamahalaan na hindi ginagalang at hindi sinusunod ang relihiyon ng bansa. Naaresto siya noong 2011 at nasentensyahan ng kamatayan noong 2018 dahil ang kanyang mga turo raw ay taliwas sa paniniwalang Islam. Ang kanyang kaso ay umani ng atensyon mula sa mga pandaigdigang organisasyon tulad ng Amnesty International na kung saan ay hindi sumang-ayon sa parusa ng Iran dahil sa paglabag nito sa karapatang pangtao. Ang parusang kamatayan para sa blasphemy ay isang malinaw na halimbawa ng brutal na pamahalaang naglilimita sa kalayaan ng pagpapahayag ng kanilang sariling paniniwala at relihiyon na nagdudulot ng takot sa mga taong may ibang relihiyon bukod sa Islam. Ang ganitong batas ay nagiging hadlang sa kalayaan ng isang tao at ang nais nito na magpahayag ng kanilang mga opinyon ay napipigil dahil sa takot na maranasan ang malupit na parusang ito. Number 6. Amputation for theft. Ang amputation o pagputol ng isang bahagi ng katawan bilang kaparusahan para sa pagnanakaw ay isa sa mga pinakabrutal na parusa sa Iran na nakabase sa Islamic Penal Code na sumusunod sa Sharia law. Ayon sa Article 278, ang sinumang napatunayang nagkasala ng pagnanakaw ay maaaring patawan ng amputasyon na kung saan ang kanang kamay ng taong nagkasala ay pinuputol para sa unang pagkakasala nito. Ang batas na ito ay bahagi ng hudud ng mga parusang nakabatay sa mga itinakda ng Quran at Sunnah na itinuturing na sagrado at hindi maaaring baguhin. Samantala, pinapatawan lamang ng amputation ang mga pagnanakaw na naganap mula sa isang tahimik na lugar tulad ng bahay o tindahan. At ang halaga ng ninakaw ay dapat lumampas sa tinatawag na nisaab o itinakdang minimum na halaga. Gayunpaman, ang isa sa mga kilalang kaso ng amputation sa Iran ay ang naganap noong 2020 na kung saan isang lalaki sa lungsod ng Urmia ang pinutulan ng kamay matapos mapatunayang siya ay nagnakaw na ng ilang beses. Dahil sa insidenteng ito, marami ang nagsasabing ang parusang ito ay masyadong malupit at matindi para sa makabagong lipunan ngayon. Bagamat sinasabi ng mga autoridad na ito ay isang mabisang paraan upang maiwasan ang pagnanakaw, ang paggamit ng amputation bilang parusa ay patuloy na itinuturing na paglabag sa karapatang pangtao, lalo na kung ang isang taong naparusahan nito ay nakakaranas ng matinding kahirapan. Number 7. Blinding as retribution. Ang pagbulag bilang retribution sa Iran ay isang paraan ng kisas na isang batas sa Sharia law na nagsasaad na ang kasalanang ginawa ng may sala ay gagawin rin sa kanya, gaya ng sikat na sinasabi na an eye for an eye. Ito ay ginagamit bilang parusa sa mga kasong physical injury, lalo na kung ito ay magdudulot ng pagkabulag o malubhang damage sa mata ng biktima. Ayon sa Islamic Penal Code ng Iran, partikular na sa Article 289, ang kisas ay maaaring ipataw kung ang biktima o pamilya ng biktima ay humiling na iparanas din ang naranasan ng biktima laban sa salarin. Gayon din kung ang salarin ay napatunayang siya ang dahilan ng pagkawala ng paningin ng biktima, maaari siyang hatulan ng parusa na pagbulag sa kanyang isang mata o sa kanyang parehong mga mata, depende sa kahilingan ng biktima. Samantala, ang isang kilalang kaso nito ay ang kaso ni Majid Mobahedi na sinadyang binuhusan ng asido si Amineh Bahrami noong 2004 na kung saan nagdulot ito ng pagkabulag ni Bahrami. Sa ilalim ng kisas, si Mobahedi ay nahatulang bulagin din gamit ang asido bilang parusa sa kanya. Gayunpaman, sa huling sandali, pinatawad ni Bahrami ang salarin na si Mobahedi kahit na naghahanda na ang mga autoridad para sa pagbulag sa kanya. Ang ganitong parusa ay itinuturing na ang kisas ay isang brutal at di makataong parusa na sumasalungat sa pandaigdigang pamantayan ng karapatang pangtao. Bagamat ipinagtatanggol ng mga autoridad ng Iran na ang ganitong parusa ay kabayaran lamang sa kaparehong pagkasala na kanilang ginawa, ngunit hindi natin maitatanggi na ito ay patuloy na nagdudulot ng kontrobersya at batikos mula sa pandaigdigang komunidad. Number 8. Beating for alcohol consumption. Sa Iran, ang pag-inom ng alak ay mahigpit na ipinagbabawal at pinaparusahan ng paghahagupit o bugbog
bilang pagsunod lamang sa mga batas ng Sharia. Ang Islamic Penal Code ng Iran, partikular na sa Article 265, ay nagsasaad na sino mang Muslim na mapatunayang uminom ng alak ay paparusahan ng bugbog ng halos 80 times. Kaya naman itinuturing ito bilang isang mabigat na krimen laban sa mga moral at relihiyosong katuruan ng Islam. Kahit na pinapayagan ng mga hindi Muslim na uminom sa pribadong lugar, marami pa rin ang nahuhuli at pinaparusahan ng parehong parusa kapag sila'y nahuli. Ang ganitong kaparusahan ay isinasagawa sa pampublikong lugar upang magsilbing babala sa iba. Samantala, ang isang kilalang kaso nito ay naganap noong 2012 nang ang isang grupo ng kabataan ay nahuli sa isang party na mayroong mga alak. Pinagdaanan nila ang brutal na parusa na kung saan hinampas sila ng mga pamalo ng maraming beses na nagresulta sa matinding pisikal at emosyonal na trauma. Ang parusang ito ay nagpapakita ng matinding limitasyon sa mga karapatang pangtao sa Iran at makikita rin dito ang labis na pagkontrol ng pamahalaan sa personal na buhay ng mga mamamayan nito, partikular na ang mga aktibidad na hindi itinuro sa Islamiko. Number 9. Flogging for eating during Ramadan. Sa Iran, ang pagkain o pag-inom sa publiko tuwing Ramadan ay itinuturing na isang mabigat na paglabag sa mga batas ng Islam at pinaparusahan ng flogging o paghahagupit. Ayon sa Islamic Penal Code, ang sinumang Muslim na mahuling hindi nag-aayuno sa pampublikong lugar ay haharap sa parusang 74 na paghahagupit o flogging na isinasagawa bilang babala sa mga hindi sumusunod sa mga ritual ng relihiyon. Kahit ang mga hindi Muslim ay maaring maparusahan kung mahuhuli sila sa pampublikong lugar na kumakain o umiinom sa panahon ng banal na buwan. Ang Ramadan ay isang banal na pag-aayuno o pag-fasting ng mga Muslim na isang mahigpit na batas sa Iran na kung saan ang hindi pagsunod dito ay itinuturing na kawalang galang sa relihiyon at moralidad ng Islam. Ang isang pangyayari na naganap noong 2017 sa lungsod ng Qazvin nang ang ilang kabataan ay nahuli ng mga autoridad na kumakain at umiinom sa isang parke sa gitna ng Ramadan. Samantala, agad silang sinampahan ng kaso, pinarusahan ng 74 na flogging sa bawat isa at ang parusa ay isinagawa sa publiko bilang babala sa iba. Gayunpaman, ang flogging bilang parusa sa ganitong kaso ay nagpapakita ng malalim na paggalang at pagsunod sa mga paniniwala ng Islamiko, ngunit ito ay nagdudulot ng takot sa mga mamamayan. Number 10. Punishment for attending mixed gender gatherings. Sa Iran, ang pagdalo sa mga pagtitipon ng magkahalong kasarian, lalo na kung hindi magkamag-anak o walang wastong relasyon, ay itinuturing na labag sa batas sa ilalim ng Islamic Penal Code na batay sa Sharia law. Ang paghahalo ng kalalakihan at kababaihan sa mga pribado o pampublikong pagdiriwang ay maaaring magdulot ng mabigat na parusa. Ayon sa Article 638 ng Islamic Penal Code, ang sinumang lalabag sa batas na may kinalaman sa angkop na pananamit tulad ng hindi pagsunod sa hijab law o ang pagdalo sa mixed gender events ay maaaring humarap sa parusang pagkakakulong, paghampas o multa. Ang mga batas na ito ay mahigpit na ipinatutupad mula pa noong Islamic Revolution noong 1979 at ang mga paglabag na ito ay itinuturing na paglabag hindi lamang sa kanilang moralidad kundi isang hindi paggalang sa kanilang religious practices. Samantala, ang isang kilalang kaso ng pag-aresto tungkol sa ganitong kaso ay ang naganap noong 2022 sa mga kababaihan at kalalakihan na dumalo sa isang private party sa Tehran, kung saan sila ay hinatulan ng ilang buwang pagkakakulong at nakaranas ng flogging bilang bahagi ng kanilang parusa. Gayunpaman, ang mga ganitong kaso ay nagpapakita ng brutal na pagpapatupad ng mga batas na nagiging sanhi ng takot at pagkontrol sa mga kilos ng mamamayan. Ang mga parusang ito ay nagpapakita rin ng kahigpitan ng batas sa Iran na kung saan ang layunin ng mga autoridad ay panatilihin ng striktong pagsunod sa mga moral na tuntunin ng Islamikong Republika. Sa huli, ang mga batas tungkol sa mixed gender gatherings ay ipinapatupad upang mapanatili ang striktong paghiwalay ng mga kasarian at maiwasan ang anumang bagay na itinuturing na immoral o hindi kanais-nais ayon sa Sharia law. Number 11. Flogging for intimate relationships outside marriage. Sa Iran, ang pakikipagrelasyong sexual sa labas ng kasal o zina ay itinuturing na isang mabigat na krimen na pinaparusahan ng flogging o paghahagupit na nakabatay sa Sharia law at nakapaloob sa Islamic Penal Code. Ayon sa Article 221 hanggang Article 231 ng Penal Code, ang sinumang hindi kasal na mahuling nakikipagtalik ay haharap sa parusang flogging ng 100 beses.
Ang mga parusang ito ay bahagi ng matinding pagkokontrol ng pamahalaang Iranian sa mga moral at relihiyosong tuntunin lamang ng Islam. At ang mga sexual na gawain ay mahigpit na ipinagbabawal lalo na't kung hindi kasal. Samantala, ang isang kilalang kaso nito ay ang naganap noong 2020 na, kung saan naparusahan ng 2 kabataang Iranian at ang bawat isa ay nakaranas ng 100 hagupit o flogging matapos silang mahuli na magkasamang natutulog nang hindi pa sila kasal. Sa kabila ng kanilang pag-apil, ang parusa ay isinagawa sa pampublikong lugar bilang babala sa iba. Ang ganitong uri ng brutal na parusa ay mahigpit na tinutulan ng mga organisasyong pangkarapatang pangtao tulad ng Amnesty International dahil ito'y itinuturing na labis na hindi makatao. Ang flogging bilang parusa para sa mga relasyong gumagawa na ng sexual activity na hindi pa kasal ay nagpapakita ng malalim na kontrol ng gobyerno sa pribadong buhay ng mga mamamayan nito, lalo na sa sexualidad, at nagdudulot ng takot at opresyon sa ilalim ng relihiyosong batas ng Iran. Number 12. Punishment for journalistic crimes. Sa Iran, ang mga krimen sa maling pagbabahagi ng balita o hindi magandang balita tungkol sa mga autoridad o tinatawag ring journalistic crimes ay itinuturing na mabigat na pagkakasala na may kaakibat na malulupit na parusa. Ang pamahalaan ng Iran ay mahigpit na kinokontrol ang media at ang sinumang mamamahayag na lumabag sa mga patakaran na itinakda ng Estado at maaaring humarap sa mga malubhang kaparusahan. Ayon sa press law ng 1986, ipinagbabawal ang anumang publikasyon na maglalaman ng mga kritikal na pahayag laban sa pamahalaan, mga opisyal o mga lider ng relihiyon. Gayon din ang anumang impormasyon na itinuturing na nakakasira sa reputasyon ng bansa o ng relihiyon. Ang mga mamamahayag na lalabag dito ay maaaring makasuhan ng slander, subversion o pagpapalaganap ng maling impormasyon. Ang parusa ay maaaring magresulta sa pagkakakulong, paghampas at sa ilang malulubhang kaso ay bitay. Samantala, ang kilalang kaso nito ay ang pagkakulong at pagpapahirap kay Zara Kazemi na isang Iranian-Canadian photojournalist na inaresto noong 2003 habang kumukuha ng mga litrato sa labas ng isang bilangguan. Siya ay pinahirapan at namatay sa kustodya ng mga autoridad. Ang kanyang kaso ay nagpakita ng brutal na pagpapatupad ng ganitong batas at ng panganib na kinakaharap ng mga namamahayag sa Iran. Kaya naman ang kahit na anong maituturing o may uugnay bilang isang journalistic crime sa Iran ay mahigpit na makakatanggap ng brutal na parusa na kung saan ito ay naglalayong patahimikin ng anuman o sino mang sumasalungat sa otoridad. Gayun din ay kanilang pinanatili ang mahigpit na kontrol sa daloy ng impormasyon. Ang ganitong uri ng pamamahala ay nagdudulot ng takot at naglilimita rin sa kalayaan ng mga mamamahayag sa kanilang mga nais ibahagi sa iba.